This is our prayer tonight, Lord. Reign in us. Maghari ka sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Ano po ang inyong pangangailangan sa gabing ito, mga magulang at mga kapatid? What is the reason kung bakit po kayo napadpad sa live stream po na ito? Ano po kaya ang inyong ano ang mga nasa ng inyong mga puso? Marami sa atin nangangailangan po ng kagalingan. Maraming mga tao ngayon naghahanap sila ng purpose ng buhay po nila. Ano ba ang saysay ng aking buhay? Marami rin po na napapagod na, nahihirapan, nalulungkot, natatakot, nababagabag. Iba-iba po tayo ng sitwasyon ng ating pong mga puso, mga magulang, mga kapatid. Ngunit sa gabi pong ito, hayaan po natin na maranasan po natin ng malakas ang pagkilos ng ating Panginoon. Kung sino ka man na nanonood ngayon, hindi aksidente kung bakit nandito ka. Amen. Gusto natin na makita natin, Lord, ano ba ang dahilan ng buhay kong ito? Nais po kitang mas makilala pa. Nais po kitang mas maranasan pa sa aking buhay. Amen po. Sa lahat ng mga tao ngayon na nanonood po dito sa live stream natin, welcome na welcome po kayo. Allow the power of the Holy Spirit to move mightily in your life. Sabi ko nga po, God is not limited by time, space, or distance. Kaya pong kumilos ng Diyos, kahit nasaan ka man ngayon, ikaw man ay nasa loob ng iyong silid, ikaw man ay nasa labas pa, nagtatrabaho, nasa sasakyan, nagko-commute. Kayang-kaya tayong hipuin, pagalingin, pagpalain ng ating pong Panginoon. Amen. Shall we close our eyes? Let's bow down our head and let us pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Our good Father, you are so faithful. You're so great. You are mighty to save. You're so awesome, Lord. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, sinasamba at pinasasalamatan sa isang napakagandang gabi po na muli mo pong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat, Lord, sa buhay po na pinahiram mo. Salamat sa kalakasan. Salamat, Lord, sa natapos na Sunday. We are so blessed na naka-attend po kami ng gawain, mapa-physical man po or online. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala mo. From Mondays up until now, Sunday, Lord, you provide, you protect. Thank you for all your miracles. Thank you, Lord, for giving us life, peace, joy. Salamat po, Panginoon, hindi kayo nagkukulang. Salamat po, lagi pa rin kayo nangungusap. Salamat po, even though we are faithless at times, you are still faithful, O God. Kahit napakarami naming mga pagkukulang, Panginoon, kailanman, hindi ka nagkulang. Sapat ang iyong biyaya, sapat ang iyong pag-ibig, Panginoon. Kaya kami nakakatayo. Kaya po kami nakakapagsalita, nakakapagbahagi ng iyong salita. Not because we are perfect, not because our life is perfect, but because your grace is sufficient for us, Lord. And all we want in this lifetime is to share your goodness, Lord, to all people. Nandito po kami, Panginoon, ang community po na ito. Naniniwala po ako na meron po kayong dahilan kung bakit mo kami pinagsama-sama. Kung bakit po kami nagtagpo-tagpo sa live stream po na ito. And even online, even sa live stream na ito, Lord, kaya mong kumilos. Maraming beses mo nang pinatunayan. Marami ka ng buhay na binago. Marami ka ng puso na pinaghilom. Marami ng mga suicidal, Panginoon, na ngayon po ay nabubuhay na para sa iyo. Marami ng mga buhay ang nabago. Backsliders na nanumbalik sa iyo. Mga sakit, mga may Lord, sa kanilang mga sa iyong katapatan sa aming mga buhay, God. So Lord, tonight we cast all our cares, we cast all our anxiety, Lord, sa iyo.
Because we know that you care for us. You alone, Lord, is the God who cares for your people. Meron kang pakialam sa lahat ng pangyayari sa aming mga buhay, Panginoon. Meron kang pakialam sa lahat ng mga pasakit na aming nararanasan. And tonight, Lord, your grace, your love is available. Sa mga taong gustong lumapit sa iyo, ipaparanas mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Papatunayan mo sa mga taong ito, Lord God, na kahit gaano man po kami lumayo sa iyo, ikaw ay nandyan para sa amin. Hindi mo kami iniwanan, Panginoon. At hindi mo po kami pinabayaan. So Lord, here we are, standing only by your grace. We humble ourselves before you, God. We desire, Lord, to know you more. To know you more. To know you more. To love you. To trust you, to worship you, and to serve you until our last heartbeat, O God. Ngayon pa lamang, Panginoon, ibuhos mo na ang mayamang pagpapala sa buhay ng bawat isa. I-restore mo na lahat ng mga nawalang kalakasan. Panginoon, walang isang babae at lalaki na nanonood po ngayon ang hindi mo hihipuin, ang hindi mo katatagpuin. I know and I believe, Lord, that your very presence is here, God. So tonight, Panginoon, maraming tao mapagpapala minsan pa. Ikaw ay buhay, tapat, at makapangyarihang Diyos. Thank you, God. May you cover us tightly with your most precious blood that was shed on the cross of Calvary. Sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, linisin mo kami. Ayaw po namin na maging hadlang ang mga kasalanan ito upang maliwanag na marinig namin ng iyong mga kapahayagan, Panginoon. Anoint your message and I, Lord, your messenger. Anoint my lips, Lord. Itago mo po ako sa iyong likuran. Not with the enticing words of human wisdom, but only by the demonstration of your power and of your spirit. May I preach your word boldly and accurately, Lord, all for your glory in the name of Jesus. Thank you, God. Maraming salamat po for your very presence. I love you. We love you, Lord. Pagpalain mo ang community na ito, ang aming pamilya, ang mga first-timers, Lord God. Kung sino man ang mga first-time manonood po ngayon, alam ko na meron kang dakilang plano sa kanilang mga buhay at hindi sila lalabas ng live stream na ito na hindi mo sila pinagpapala, na hindi mo sila hinihipo, Panginoon. Makakatanggap po kami, Panginoon, ng amazing answered prayers, Panginoon. Amen. Because you are amazing, God. Thank you, God. Maraming salamat. Iniwan ko po, Panginoon, ang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Ngayon pa lamang po, naniniwala ako, greater things are yet to come. To you all the glory, God, in the name of Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Praise God, praise God. God is so good. Amen. Amen. Hallelujah. So ngayon po, dahil gabi at evening devotion po natin, magpapatuloy po tayo sa ating pong series patungkol po sa mga parables ni Jesus. Amen. So tayo po ay nakapag-aral na, parang 5 na ata, no, mga kapatid, 5 na yung atin pong napag-aaralan na mga parables ni Jesus. And so far, what is your favorite parable, mga kapatid? What is your favorite parable ni Jesus na atin pong napag-aralan? Sige nga po, gusto kong makita. Yan. Hello po sa lahat ng mga bagong pasok. Praise the Lord. Amen. Yan, sige, type lang po. Hindi ka kasi simula pa lang po. Don't worry. Yan, mga kapatid. Ano yung mga sagot nyo? So, una, ang pinag-aralan natin is the parable of the lost sheep. Kung naalala nyo po yun, the parable of the lost sheep. Ano po yung pangalawa na parable na ating pinag-aralan? The parable of the prodigal son.
the parable of the prodigal son, parable of the lost sheep, parable of the prodigal son, at pangatlo po, the parable of the sower, parable of the sower. Yan. At ang pang-apat, the parable of the good Samaritan, the parable of the good Samaritan. And yung last po natin, day 5 na ating pinag-aralan, the parable of the talents. Yan, the parable of the talents. Yan. So yan, nababasa niyo po yung mga favorite. The parable of the lost sheep will always be my favorite. Di ko po naabutan, di ko mapasware about dito. Sige, pasensya na, hindi ko pa na-upload. Pero hopefully, habang nandito po ako, ay ma-upload natin yung mga past na mga parables na atin pong pinag-aralan. So tonight naman po mga kapatid, ngayon po ay nasa pang-anim na tayong talinghaga na binahagi po ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga followers. At ang pang-anim po, yan, na ating pong pag-aaralan is the parable of the mustard seed. Yan, the parable of the mustard seed. Yan. So bago tayo magsimula mga kapatid, yan. Hello po sa lahat ng mga bagong pasok. Kung meron naman po tayong YT sa Red App, so pwede niyo pong balikan. I-upload ko na lang po para kumpleto yung mga parable teachings po natin. So ngayon po ay nasa pang-anim na po tayo. Again, ang pag-aaralan po natin is the parable of the mustard seed. Hello po, Joanne, Faustino, good evening po. So meron akong tanong sa ating lahat. Hello po, Ate Aida from California. Magandang gabi po. Naranasan niyo na ba sa buhay niyo, mga kapatid, na parang ang liit-liit ng tingin nyo sa sarili nyo? Yeah, or maybe, like the people around you is belittling you. Parang minamaliit ka. Yan. Naranasan nyo na ba yun? Hello po from Jail, Australia. Good evening po. Yan. Naranasan nyo na ba yun, mga kapatid? Parang ang liit-liit ng tingin mo sa sarili mo? Or pwede rin naman na parang ang liit-liit ng tingin ng iba sa'yo? Opo, sabi. Yes po, until now. Yan. At hindi lang po yun. Alam niyo kung ano mas nakakatakot? Kapag yung pananampalataya mo ay parang unti-unti nang nawawala. Ako po maraming mga kilala na mga nakasama ko din before nung ako ay nagsisimula sa Panginoon na they are very on fire. They are so passionate sa Panginoon, sa paglilingkod, sa pag-share ng gospel, sa pag-evangelize. They're so passionate. They're so on fire. Pero dahil sa unti-unting mga pagsubok, problema at mga kabigatan, unti-unting nawala ang apoy na yun. At yung pananampalataya ay unti-unting nanghina. Yung progress na dapat ay pataas, parang bumagal at unti-unting bumagsak. Or siguro may mga tao na iniisip nila na hindi, ordinaryo lang yung buhay ko. Ordinaryong Kristiyano lang ako. Wala naman akong kayang gawin para mag-create ng difference sa mundong ito. So I'm okay with this, no? Parang okay na ako sa ganitong buhay. But tonight, God wants to encourage yung mga kapatid na walang maliit na sisimulan ng Diyos sa atin na hindi niya kayang palakihin. Amen? Na hindi niya kayang palakihin. Amen. Gusto ko yung shinare kanina ni Pastora Shani na verse sa Deuteronomy chapter 1. I just want to share that to you, no? Dito sa Deuteronomy chapter 1, verses 10 to 11, no? Deuteronomy chapter 1, verses 10 to 11. Okay, babasahin ko para sa inyo lahat. Sabi dito, the Lord your God has increased your numbers so that today you are as numerous as the stars in the sky. And verse 11, may the Lord, the God of your ancestors, increase you 1,000 times and bless you as He has promised. Nung sinishare ko ni Pastora Shani kanina sa church, ay sobrang na-bless ako. At sabi ko, grabe ka Lord, no? Kayang-kaya mo talaga kaming pagpalahain ng higit pa sa amin pong inaakala at inaasahan.
May the Lord, the God of your ancestors, increase you 1,000 times. So I declare that to all of you who are watching right now. Let the 1,000 folds, amen, of blessings from God ay mapasa ating lahat. Amen. 1,000 folds of blessings to be upon us all in the name of Jesus Christ of Nazareth. May the Lord bless us. Why? Because He promised it. Amen. And we are also descendants of our father Abraham. And Father Abraham is the father of faith. Amen. Actually, sa kanya tong promise na to eh. Sa kanya to binigay ng Lord eh. Pero yung Panginoon natin is, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Amen. From generation to generation, makikita natin yung katapatan ng Diyos. At pwede rin po nating panghawakan ng mga pangako ng Panginoon na ito. Kaya niya po tayong pagpalain 1,000 times in return. Amen. Handa na ba kayo sa 1,000 folds of blessings na ibibigay sa atin ng Panginoon? Amen. Hello, Eve. Yeah, we have a viewer from Singapore. Praise God. Amen. Kaya wag nating maliitin yung mga maliliit na meron po tayo ngayon. So, kung ikaw yun na nararamdaman mo na parang ang liit-liit mo, ang konti-konti ng meron ka, no? Hello po, good evening po, Pastor. Pa-shoutout daw from Gihilngan City, Negros Oriental Poblacion. God bless you po sa inyo dyan na nanonood po ngayon. God bless you po. Amen. Yeah, the parable of the mustard seed. Kung ano yung maliit na meron ka ngayon, huwag mong mamaliitin yan. Sapagkat dyan sa maliit, kayang gumawa ng malaki ng atin pong Panginoon. And I would like to encourage you, this live stream, itong program na meron po tayo ngayon, we started with just a few small community. Iilan lang po tayong nanonood dati. Last July 2025, we only have 100 plus followers. Amen. And now, for the glory of God, we now reach 50,000 and we are celebrating that milestone dito po sa Singapore at sa Malaysia for the glory of God. Amen. Nagsimula tayo ng konti. Ngayon, buong mundo na ang nakakakita ng ating pong live stream, including you, ikaw, na nanonood ngayon. Huwag mong maliitin. Magsisimula sa maliit. Magsisimula sa kakaunti, sa kakarampot. Pero dyan sa konti na yan, kayang palakihin ng Panginoon. So tonight, we continue our series, The Parable of Jesus, Stories That Change Lives. And again, the title of our devotion for today is The Parable of the Mustard Seed. And this parable is for people who feel small. Sa mga tao, ang liit-liit ng tingin nila sa kanilang mga sarili. Sa mga tao, akala nila hindi kayang gumawa ng malaking impact ang Lord sa kanilang buhay. O feeling mo ikaw ay minamaliit, ikaw ay na-reject, ikaw ay binaliwala. So parang feeling mo hindi ka napapansin, or yung buhay mo parang na-left behind ka na. People who wonder if their little effort even matters. Ganyan ba'y nararamdaman po natin ngayon, mga kapatid? Kasi parang sa mundo natin ngayon, parang parang ang tinitingnan. Yeah, hi Eve, I'm currently here in Kuala Lumpur, Malaysia. Yeah. Because in this world right now, we are so obsessed, 'di ba? Gusto natin ng malalaki, no? Gusto natin mga big things in life. Like gusto natin ng mga maraming followers, gusto natin ng malaking success, gusto natin ng malaking achievements. Parang gusto ng mga tao ngayon, they are craving for mga big things in life. Gusto nila yung mga malalaking bagay. Ang makamta nila. And they feel like masaya sila kapag nakuha nila yung malaking bagay na ito. But Jesus chose here
to talk about something tiny, something small, something little, and that is a mustard seed. Mustard seed. And through this tiny seed, no, dito sa maliit na buto na ito, buto ng mustasa, pinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesus, pinapakita niya sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga followers. Small does not mean insignificant. Small does not mean insignificant. Sabi nga nila, kahit maliit, nakakapuwing, di ba? Ang mga maliliit na bagay, huwag mong iismulin. Lahat naman tayo ay nagsimula sa maliliit. Wala namang negosyo na naging malaki agad. Tama po ba? Small does not mean insignificant. So even if you feel like ang liit-liit mo, parang ang liit ng tingin nila sa'yo, no, you are not insignificant. No, mahalaga ka. Meron kang kinabibilangan. Merong plano, magandang plano ang Panginoon para sa iyo. Kuya Harold, can I have a prayer for the family of Kelra? Sorry, died earlier today. God bless you, Kelra. Your family, in the name of Jesus, I pray for God's comfort, God's healing, God's peace to you and your family in the name of Jesus. And I pray, hallelujah, may God surround you with His love, favor, and grace, even people na kailangan na magbibigay ng encouragement sa inyong pamilya in Jesus' name. God bless you. God bless you, Kelra. Hallelujah. Amen. Yeah, God bless you, Miss Wenku. Amen. I believe na may mga sinasagot ang Lord sa atin ngayon. Alam niyo po, napakalaki po ng plano ng Lord. Right now, na nandito ako ngayon sa global mission na nalilibot ko ang iba't ibang mga mundo, masasabi ko po, napakalaki po, napakalawak ng mundo. At sa kalawakan ng mundong ito, mga kapatid, mas malawak ang pag-ibig ng Panginoon. Yung mga problema natin, tuldok lang. Yung mga pinagdadaanan natin, tuldok lang. The heaven is God's throne and the earth is just His footstool. Tungtungan lang ng kanyang paa ang mundong ito. Mga kapatid, meron tayong malaking Diyos. Meron tayong makapangyarihang Panginoon. Ano man ang mga kaliitan na inaakala mo, ako yung maliit, ako yung hindi ko kaya. Maraming mga nagsasabi sa'yo na hanggang dyan ka lang, sorry for the word, tanga ka. Di ba may mga nagsasabing ganito, wala ka nang pupuntahan, wala ka nang mararating, ganyan ka na mamamatay, ganyan may sinasabi ng mga tao sa'yo. Pero hindi yan ang sinasabi ng Panginoon. Hindi yan ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid. Basahin natin yung talinghaga na ito sa Matthew chapter 13. Sa Tagalog ko babasahin. Amen. God is a reason why you are here, mga kapatid. Ang talinghaga tungkol tungkol sa buto ng mustasa. So, Matthew 13, starting verse 31. Nabasahin ko po. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang sabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itatanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy
kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Ilang puntos lamang po. Number 1. Unang punto, God often starts small. Or God often starts small. Saan magsisimula ang Panginoon? Sa maliit. Sa mga taong nagsasabi, hindi ko kaya. Sa mga nagsasabi na wala akong magagawa. May mga ganyan ba dito? Kayang magsimula sa iyo ng Panginoon. Kayang magsimula sa iyo, kapatid, ng mga bagong bagay. What God starts may look small at first, but it carries great potential. It carries great potential. Do you know that you are destined for greatness? Do you know Jeremiah chapter 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans not to harm you, but to prosper you. Plans to give you hope and a future. You carry great potential, mga kapatid. Yung potential na hindi mo akalaing, kaya ko pala. Magagawa ko pala. Pwede pala yun. Ang mustard seed po ay kilala bilang isa sa mga pinakamaliliit na buto. One of the smallest seeds. One of the smallest seeds. Imagine that. Jesus could have chosen something grand and impressive. Sa totoo lang, pwede naman gumamit si Lord ng malalaking bagay, di ba? Like, kung siya ay magbibigay ng talinghaga, pwede siguro siyang gumamit ng isang malaking buto na kapag tumubo yung buto na yon, pwede rin itong magiging madaming mga bunga o mataas na puno or whatsoever. Pero dito, gumamit siya ng isang maliit. He chose something tiny, something small, something little. And sometimes we think, di ba, ang pag-iisip natin, ay, maliit yan, hindi importante. Iniisip natin, ay, maliit yan, wala na yan, okay lang yan, kahit mawala siya. But many of the greatest things in life started small. Many of the greatest things in life started small. Nagsimula sa maliit. Alam mo yung mga bagay na iniiyak mo dati? Sabi mo, Lord, di ko na kaya. Lord, suko na ako. Naalala ko na naman yung nangyari sa akin last year. Parang sabi ko na, Lord, ito ba? Parang, ito na yung naging buhay ko eh. Diba? Ito na yung naging buhay ko. Pero, bakit nawala ako dito? Bakit iba na tong pinagdadalhan mo sa akin? And sometimes we question God. Sometimes we question the Lord. Bakit nawawala sa akin yung mga bagay na to? Hello, Ate Casey. Diba sometimes we question God? Naalala mo ba yung mga maliliit mong mga simpleng panalangin mo sa Panginoon na ngayon ay hawak kamay mo na? Naalala mo ba yung isang decision mo na yon? Na akala mo, wala lang, pero ngayon, grabe na. Yung one step of obedience mo, yung one act of faith mo, na dahil kumilos ka ng may pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, doon bumuhos ang mayamang pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Sa simpleng bagay na to, sa isang maliit at simpleng panalangin. Can you just close your eyes right now? Just close your eyes. Sige. Tikat mo lang yung mata mo. Yumuko ka muna. At isipin mo, ano ba yung simpleng panalangin na gusto mong iusal sa Panginoon? Just say that. Just say that. Just a simple prayer. Amen. Amen.
Akala mo simpleng panalangin lang yung binanggit mo? Akala mo, wala, small lang, maliit na bagay lang to. Pero tingnan mo kung paano kikilos ang Panginoon. Tingnan mo kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Never, never, ever underestimate what God can do through small beginnings. Never, ever underestimate. Amen. Thank you so much, Ate Rose. God bless you. What God can do through small beginnings. Nakakaiyak kapag, alam mo yun, kapag aalalahanin mo na, Lord, grabe, no? Malayo na pala yung nararating natin. Pero, syempre, malayo pa. Parang, kagaya nga kahapon na nasa bus ako, sabi ko, grabe, parang, nandito na ba talaga ako nasa Singapore na ba talaga ako? Nasa Malaysia na ba talaga ako? Na, alam niyo yun, wala akong binabayaran. Gumagamit si Lord ng mga tao na, parang minsan mapapaisip ba, Lord, nangyari na ba talaga to? Mapapaisip ba na, sunod lang naman ako eh. Sumunod lang ako. Alam nyo, kahit masakit yung pagsunod na ginawa mo. Alam mo, kahit na may mga nilet go ka, may mga sinakripisyo ka, hindi po yun nawawalan ng saysay, mga kapatid. Yung mga bagay na tinalikuran mo para sumunod ka sa bagong tawag ng Diyos sa buhay mo, hindi yun mawawalan ng saysay. Yung mga bagay na nilet go mo, sinurrender mo kahit masakit, kahit mahirap. Di ba yung mga gabi-gabi mong iniiyakan? Tapos hapon, sabi ko, thank you, Lord. Tapos alam niyo, kwento ko sa inyo mamaya kung ano yung yung cellphone ko. Kwento ko sa inyo anong ginawa ng Lord sa akin kanina. Iba talaga po, sir, ng inuna sa buhay natin. Totoo. Hindi ko alam kung nararamdaman niyo yung kaligayahan ng puso ko ngayon. Pero sobrang saya ko. Sobrang saya ko ngayon. Alam niyo, mga nakasama ko kanina, salamat po sa inyo. Salamat talaga. Grabe. Solid na yung pagpunta ko dito sa ano. Solved na ako sa pagpunta ko dito sa Malaysia. Na ano na, alam niyo, na-serve na yung purpose kung ba't ako nagpunta dito. Yan, salamat kila Ate Casey, kay Ate Isay, kay Ate Rica, sa lahat ng mga kasama ko kanina. Grabe, kumilos ang Panginoon. Kakaiba. Huwag mong panghinayangan, mga kapatid, yung mga binibitawan mo para sa Panginoon. Ulitin ko sa inyo, hindi yan maliit. Hindi maliit na bagay. Hindi maliit na bagay yan. Kasi dyan sa maliit na inaakala mo, dyan ka pagpapalain ng Panginoon. Dyan siya kikilos sa buhay mo. Dyan. So, gusto ko lang kayong i-lead, mga kapatid, na ipagkatiwala mo na sa Panginoon. Ipagkatiwala mo na lahat sa Panginoon. Yun lang yung kaya nating gawin eh. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, hindi natin kontrolado yung buhay. Maaaring malakas ka ngayon. Bukas, pwedeng may mga mangyari. Pero kung alam mo na hawak ng Diyos ang buhay mo, diba? Hawak mo ang buhay ko, Lord eh. Inalaw mo na magkaroon ako ng sakit. Inalaw mo na mawala sa akin yung mga mahal ko sa buhay. Inalaw mo na iwanan ako. You are secured. Secured ka doon. Hello po, Pastor Mike. Shalom. God bless you. Pastor Mike, God bless you. You are secured in the hands of God. You are secured. Kahit anong mangyari sa buhay mo, kagaya ni Apostle Paul, anong sinabi niya? To live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ay para kay Kristo, at ang mamatay ay kapakinabangan. Hindi natin alam
kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Pero magtiwala po tayo sa Panginoon. Tiwala po tayo sa Diyos. God will never fail us, believe me. He will always lead us to the right people, to the right opportunity, godly opportunity. He will always lead us. Kung makikinig lang tayo sa Kanya, kung magiging sensitive lang tayo sa pangungusap niya, hindi tayo kailanman magkakamali. We will never go wrong. Or if God will allow us to suffer, hindi naman ganyan niya kalooban yun, pero sometimes inaalaw ng Lord na mangyari sa atin yun to test us, to test our faith. Hindi pa rin po tayo mabubuwag. Hindi pa rin tayo matitinag. Amen. We are pressed. Diba? We are crushed. Sabi sa Bible verse yun eh, diba? We are pressed but not crushed, persecuted not abandoned, struck down but not destroyed. You will never be destroyed. Amen. You will never be destroyed. You will never be crushed. Amen. Kahit pitpitin ka man ng pitpitin, lalabas yung oil sa'yo. Yung aroma na yon magbibigay ng mataas na karangalan sa Diyos. Akala nila kapag pinipit-pit ka nila, mamamatay ka, masisira ka. Hindi, lalabas lang din yung oil. Amen. And that oil, amen, will be a pleasing aroma to God. Kaya the more na pinipit-pit ka, the more na parang kinakrush ka, pinapress down ka, tandaan mo kapatid, meron lang mga bagong bagay na ipapanganak. Amen? Mga bagong bagay na gagawin ang Panginoon sa iyong buhay. To all of you who are watching and you need Jesus in your life, maybe you are a backslider, maybe you are one of those people na you don't have any relationship with Jesus. Pwede ko bang malaman dito ngayong gabing ito? Sino dito yung mga wala pa silang personal relationship kay Lord? Sino dito yung mga gustong bumalik sa Panginoon? I just wanna see you guys. Sino dito yung ngayong gabi sinasabi niya sa sarili niya, ako po, gusto ko na pong bumalik sa Panginoon. Ako po gusto ko na siyang nakilala. Hello Zid, good evening sa'yo. Joan Faustino, Tracy, God bless you. Kat Parales, alam nyo, hindi aksidente kung ba't nandito kayo ngayon. Dinala kayo ng Lord dito. Hello Kang, good evening sa'yo. Joshua, yes. Si Babes, si Banene, kahit sino ka pa ngayon na nanonood ngayon, na gusto mong magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon, na gusto mong manumbalik sa Kanya, si Eza, good evening sa inyong lahat. Alam niyo po, napaka-laki po ng plano ng Panginoon sa buhay mo. Mahal ka ng Panginoon at hindi siya nagkamali na nilikha ka niya. I decided na mas lumapit tayo kay Lord kahit mayroon. Amen. And to all of you mga kapatid, can we just welcome mga ka-heart to heart, mga ka-divoy, welcome natin yung mga gustong magsuko ng buhay sa Lord. Pwede bang sabihin natin na mahal sila ng Lord, mahal kita, kapatid. Yeah, let's just encourage them. No? Iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal ng Lord at yung pagmamahal ng community na ito. Amen. Yeah, God bless you all mga kapatid. God's will na nandito kayo ngayon at nanonood po. Amen. Mahal kayo ni Lord. Yan, pakinggan nyo. Tingnan nyo yung mga messages nila. The Lord loves you. Amen. Amen. Basahin nyo yung mga encouragements nila. Hindi aksidente na dumaan kayo dito hindi aksidente na dumaan to sa mga FYP nyo. So just look and read and meditate. Marami mga tao dito na nagchat-chat ngayon sa inyo na mahal kayo ng Lord, na sila rin mismo yung dating nasa sitwasyon nyo ngayon. Sila rin yung dating wala ng pag-asa, ayaw ng mabuhay. Sila rin yung mga dating tao na hindi rin alam kung anong purpose ng buhay nila. Pero pinagsama-sama kami ng Lord dito sa community na ito. Amen. To glorify Jesus. To know Him. Amen. Ate Casey, hindi ka nagkamali ng live na pinapanood. The Lord choose you, kapatid, because Jesus loves you. Amen. Yes, you are
lahat kayo, belong kayo dito. This is the family that you belong to. Kahit sino ka pa, kahit ano pang pinagdaanan mo in the past. And let me just share, mga kapatid, sa inyo na mga bago, na merong Jesus na namatay para sa inyo at patuloy siyang nabubuhay sa atin, mga kapatid. For God so loved the world. Yes, God loves you. Amen. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, Jesus Christ, ang Panginoong Jesus. That whosoever believeth in Him shall not perish, but have an eternal life, mga kapatid. If you will just believe with all your heart, if you will just put your faith. Kaya ikaw, ihanda mo yung sarili mo. Amen. John 3:16. Amen. So kung gusto mo na magsuko ng buhay sa Panginoon, pwede mo ba akong sabayan sa panalangin nito? Hindi to sapilitan, but the Lord Jesus is knocking sa harapan ng inyong mga puso. Kumakatok siya. And the question is, pagbubuksan mo ba siya ngayong gabing ito? Pagbubuksan mo ba siya? Hahayaan mo ba na, Panginoon, sige, pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka na sa buhay kong ito. Amen. God bless you, Ma'am Shelicious TV. Amen. More answered prayers to come here in our community po. Sino dito yung gustong-gusto na Lord? Sige po, hindi ko na kasi alam yung mangyayari sa buhay ko. Hindi ko na alam, Lord, ang gagawin ko, ang decision ko. Gulong-gulo na po ako. Baon na ako sa utang. Puno na ako ng problema. Hindi ako gumagal sa sakit at karamdaman ko. But tonight, if you will just pray, if you will just believe that God can do wonders in your life. Amen. Meron siyang gagawin, walang imposible sa Kanya. Just lift up your hand if you are that person who wants to accept Jesus as your Lord and Savior. Lift up your hands. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng mga taong ito. Lahat ng mga first-timers na ngayon kasama po namin na nanonood sa live stream na ito. I just pray, God, to bless them, Lord. May they encounter you, God, tonight. As we pray, Lord, dadalo yung kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Nasaan man po sila, lunurin mo sila ng iyong pag-ibig, Panginoon. Makilala ka nila sa kanilang mga buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. And if you are that serious to accept Jesus, kung ikaw yon, yung gustong-gusto mo nang magsuko, sinasabi mo, Lord, gusto ko nang magbago, gusto ko nang manumbalik sa iyo, pwede bang sabayan mo ko sa maikling panalangin ito ng pagtanggap sa Panginoon? Lift up your hand. Sabihin mo, repeat this prayer after me. Sabihin mo, Panginoon, inaamin ko po na ako'y naging makasalanan. Gusto ko na pong magbago. Gusto ko na pong tumalikod sa lahat ng aking maling nagagawa laban sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoon. Linisin mo po ako. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Lumalapit ako sa inyo, Panginoon. Naniniwala po ako na ikaw lang ang kayang magligtas sa akin. Na ikaw ay namatay sa krus para sa aking kaligtasan. At sa gabing ito, ako po ay lumalapit sa inyo. Tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa buhay kong ito. At isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa gabing ito, sa bagong puso, sa bagong buhay na ibinigay mo sa akin. Ako ay sa iyo lamang at ikaw ay para sa akin. Salamat po sa iyong pangalan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sige po, palakpakan natin si Lord sa mga bagong kasama po natin na nagsuko ng buhay sa Panginoon. Congratulations po. Amen. The heaven is celebrating with us tonight. Amen. Libo-libo, laksa-laksang mga anghel sa langit ang nagdiriwang sapagkat may mga tao tayong nakasamang nanumbalik sa atin pong Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Number 1 pa lang yun. Are we blessed, mga kapatid? Point number 1 pa lang. Ngayon po, point number 2 na.
Amen. Praise God. Sa lahat ng mga hindi pa po nakasama sa community, mag-join lang kayo sa amin pong TikTok bulletin board. Punta kayo sa profile ko, tapos i-click nyo doon, Heart to Heart Talks. Tapos para maka-join kayo sa group chat natin sa TikTok. At pwede rin kayong mag-message sa Heart to Heart FB page para po makapag-join kayo, makapag-share kayo ng prayer request, ng testimony, at maka-join kayo sa amin pong mga life group. Yeah, God bless you po. Frey 11. Amen. I know that God is talagang nangungusap sa ating lahat. Amen. Nangungusap siya sa ating lahat. Huwag kayong aalis kasi meron ako napakagandang announcement mamaya. Sobrang grabe yung ginagawa ni Lord dito. Number 2. Okay, listen. Growth takes time. Sige nga, lagay nyo nga dyan sa live comment. Growth takes time. Huwag mong madaliin, kapatid. Huwag mong madaliin. Ngayong nakakilala ka na sa Panginoon, hindi kailangan parang sobrang bilis na kailangan nagbago ka na agad, totally talagang wala ka nang magagawang kasalanan and all. It takes time. And we are all work in progress. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, palaging merong aayusin ng Panginoon sa atin. Palagi siyang merong ituturo sa atin. Growth takes time. At kahit gaano ka nakatagal sa pagkilala, nakakilala ka na sa Panginoon, no? Marami pa rin ituturo sa atin si Lord. So just because you don't see immediate results doesn't mean nothing is happening. Hindi porket parang ang bagal naman. Hindi porket mabagal, hindi na mangyayari. Amen? Hindi porket parang hindi umuusad, walang mangyayari. Hindi po. The seed doesn't become a tree overnight. Amen? Slow progress or little progress is still a progress. Kahit yung pag-move on mo, parang, Lord, parang naaalala ko pa rin siya. Pag may naaamoy ka, kapag may naririnig kang mga theme song niyo dati, naaalala ko pa rin siya. Growth takes time. Moving on takes time. Healing takes time, mga kapatid. Kagaya ng isang puno na magsisimula sa isang buto. Unti-unti yan eh. Diba? It grows slowly, quietly, consistently. Sino dito may mga anak na? Di ba yung anak mo, baby pa, magugulat ka, binata't dalaga na? Di ba napakabilis po ng panahon? Na hindi mo namamalayan, ang lalaki na pala ng mga anak ko. Hindi mo namamalayan. Amen? Ganun din sa pananampalataya natin. Akala mo lang walang nangyayari. Sabi nga, di ba? Pero meron. Amen. Lalo sa mga OFWs, kapag iniwan niyo yung mga anak niyo sa Pinas, pagbalik mo, ilang taon lang, laki mo na anak, anong nangyari sa'yo? Di po ba? Anak niyo po si Frey 11. Wow, praise God. Salamat sa pag-invite ng inyong mga anak dito sa live stream. Salamat. Praise God po. Pamilya na talaga ang dinadala ng Lord dito sa atin pong community. Yes, really. Amen. At sa totoo lang mga kapatid, that's the part many people struggle with. Marami daw pong nag-i-struggle sa ganito pong dito sa growth takes time. Kasi may mga tao na hindi sila makapag-intay. May mga tao po na sumuko na lang. May mga tao po na tumalikod na lang sa kanilang pananampalataya. Why? Because they want instant answers. 'Di ba? Sa mundo natin, sinasanay tayo na puro instant. Instant noodles, instant coffee. Napakadami ng mga instant ngayon, 'di ba? Dati kailangan mo pang kapag kakain ka ng tubo, 'di ba? Parang alam mo yung tubo, yung cane sugar ba tawag doon? 'Di ba? Ano gawin, pipit-pitin mo pa yun, napakahirap na para lumabas yung juice. Ngayon, may mga machine sa Singapore, makakabili ka ng juice. 'Di ba? Magbabayad ka lang, siya bahalang pumiga yung machine na. Sugar cane, 'di ba? Ang daming mga instant ngayong panahong ito. Kahit saan ka magpunta, lalo dito sa Singapore, sa mga mayayamang mga bansa.
Diba? Lahat instant. Kailangan mabilis sa Japan. Kailangan mabilis. Kailangan, alam mo yon, nasasanay tayo, sinasanay tayo ng mundong ito. At ngayon po, unti-unti na siguro din na naapektuhan tayo. Bakit? Nawawala na yung pasensya sa atin. Kapag matagal, naiinip tayo. Kapag mabagal, nagagalit tayo. Kasi nga, sa mundong ito, dapat mabilis. Dapat instant. At sa atin din sometimes, gusto natin instant healing. Amen. Ate Lord. Gusto natin instant answer. Gusto natin instant breakthrough. Pero si Lord, gumagawa siya. Okay? God often works in process. Amen. May proseso. Meron tayong tinatawag na God's process. May proseso ang Panginoon. Hindi natin pwedeng madaliin. Amen. Sabi ko nga sa inyo, ang mga nagmamadali, nagkakamali. Amen. Ang mga nagmamadali, nagkakamali. Kadalasan. Meron siguro sa atin dito frustrated, no? Bakit? Kasi hindi mo narating yung gusto mo sana. Hindi mo nakuha yung mga bagay na gusto mo. Diba? You're not where you want to be yet. Gusto natin lagi mabilisan. Kaya nagagalit tayo minsan. Nag-question tayo sa Lord. Bakit ang tagal? Bakit ganito, ganyan? But growth is not always visible immediately. Sino dito nagkamali na sa pag-ibig? Dahil nagmadali. May mga nagkamali na ba sa pag-ibig dahil nagmamadali? Akala mo siya na. Akala mo. Kayo na yung forever. Ang sakit. Sabi ni Bert, Akala mo yun na. Ang dami. Aray mo. Grabe naman po yun. Diba? Sa totoo lang, sa buhay pag-ibig, maraming nagkakamali dahil nagmamadali. Bato-bato sa langit ang tamaan magpatama, ang mga tatamaan magbago. So all you have to do is just to wait. Wait patiently. Lord, sige po, turuan mo po ako maghintay, di ba? Bakit? Alam niyo ba kung bakit? Kasi po si Lord, ang una niyang dinedevelop sa isang matayog na puno, ano muna? Ugat muna bago bunga. Tama po ba? Ugat muna bago bunga. Kailangan mo nang magkaroon ng ugat. And God is developing roots. Tayo sa atin. Ang dinedevelop sa atin ng Lord, sa faith natin, ugat muna. Kailangan magpalalim muna tayo sa Panginoon bago magkaroon ng bunga. Pero you know what, sir? Foundation ko sa faith dahil sa love, nag-iba. Ano nangyari, Brother Asa? Bro, magpalalim ka muna sa Panginoon. Kasi kapag malalim ang ugat, may bunga. Diba? Nagkakaroon ng bunga talaga. Dine-develop muna ni Lord yung pundasyon natin. Yung ugat. Amen? God bless you, Zay. Deeper the root, stronger the fruit. I love that. Deeper the root, stronger the fruit. Sabi ng isang Bible school teacher na na-attendan ko, sabi niya, the deeper the excavation is, the taller the building will be. Diba? Sa mga engineering, mga engineer, diba? Mas malalim yung hukay, mas matayog yung gusali. Kasi din sa faith natin, diba? So kapag mas malalim yung pananampalataya natin, mas matayog tayo na gagamitin ng Panginoon. Amen. And we will remain grounded po, mga kapatid. Kahit saan tayo dalhin ng Lord, kahit saan kanya gamitin, kahit saang platform,
Ako po, promise itong nangyayari sa buhay ko ngayon. Kitang-kita nyo yun kung paano ako nagsimula, mga kapatid. Grabe. Kitang-kita nyo, bago tayo maging ganito, na nakakapunta sa ibang mga bansa. Kasi baka nakikita ng iba, ay grabe, nakapunta sa ibang mga. Hindi nyo nakita kung paano tayo nagsimula sa lahat ng mga bago. Grabe ang pinagdaanan natin. Alam yan ng mga nagsisimula dito. Sometimes kasi ang mga nakikita na lang sa atin ng tao, yung tagumpay. Ang nakikita na lang sa atin ng mga tao, yung nangyayari ngayon na grabe yung blessing, grabe. Pero hindi natin nakita yung mga pinagdaanan. Yung mga luhang tumulo. Amen. Yeah, God bless you, Niles. Brother Harold, mula iniwan ako, nagbago lahat. Amen. Pero alam nyo, talagang aayusin lang ng Lord ang lahat. Amen. 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 So thanks God because of the pain, more deeper ang relationship ko kay God. Amen. Okay? So, mga kapatid, may inaayos lang ang Lord. Magpalalim muna tayo ng ugat. Magkakaroon din ng bunga ang lahat. God bless you, Brother Asa. Nung iniwan ako, na-develop na yung vices, I beg that nothing happens. But you are here for a reason, di ba? Kamusta ka na ngayon, bro? Okay ka na? So just because growth is slow doesn't mean growth is absent. Amen? Just because growth is slow doesn't mean growth is absent. Mabagal lang. Mabagal lang. Pero, hindi siya wala. Hindi walang nangyayari. Growth is there. Growth is happening. Magbubunga ka, kapatid. Magbubunga ka, kapatid. And your life will become testament of God's goodness. Amen. God bless you, Brother Asa. Mag-join ka dito. No? Join ka sa community. Ha? Lahat naman nandito, walang aalis na hindi kayo naka-join sa community. Okay, mag-join kayo. Join. Amen. And last, number 3. Small faith can still produce big impact. Small faith can still produce big impact. Nandito ka ba, Ramon? Ramon, dito ka, no? Sa lahat ng mga kabataan, pwede niyo bang i-message si Kuya Ramon? Si Leluch, yan, nandyan siya. Kung kayo ay kabataan, 13 to 23 years old, Kuya Ramon, taas ka ng kamay, si Leluch, yan. Pwede niyo ba siyang i-message ngayon? Tapos Kuya Leluch, ang assignment mo, ay i-add sila doon sa GC natin ng mga kabataan. Okay? Ayan. Message kayo kay Kuya Leluch. Okay? Nakikita niyo ba yung message niya? Teka. Parang nag-hide siya. Ayan. Okay? Kung 13 to 23 years old kayo, message niya yan. Si Leluch. Okay? Message kayo sa kanya. Para ma-add kayo sa GC natin. Kasi magkakaroon tayo ng online fellowship ulit. Okay? So bukas, it's Monday, meron tayong online family Bible study via Zoom. So see you guys. Ha? Okay, so point number 3, small faith can still produce big impact. Amen? Nasa adult na yung 24 pataas. God bless you, Miss Boss Big E. Big Boss E. Amen. Yung mga 24 and above, huwag kayong mag-alala, mag-join kayo sa group chat. Okay? Pero, pwede kayo mag-join pa rin sa online youth fellowship. Sinasend ko naman yung Zoom link sa ating mga group chat. So, make sure lang na nandun kayo sa group chat ng Heart to Heart. Okay? So, dapat nandun kayo sa community natin. So, point number 3, meron tayo yung adult natin doon sa online family Bible study. Every Monday yon. Amen? Every Monday. So, hindi natin kailangang iperpekto agad yung pananampalataya natin, mga kapatid. Ang kailangan lang natin is just willing faith. No? We just need willing faith. Are you guys willing?
Willing ba kayo na, Lord, kahit nasasaktan ako, magpapatuloy ako? Na Lord, kahit ako na lang mag-isa, yes, I am still willing, Lord. Yes, Lord, kahit na nahihirapan na ako. Amen. But still, God, I want to pursue you. I want to fulfill that mandate, that calling, Lord, that comes from you. Gusto ko po. Amen. So the power was never in the size of the seed. Okay? Yung kapangyarihan, hindi naman nandoon sa, sa size ng buto na yon ng mustasa. The power was in what it could become. Kung ano yung posibleng mangyari doon sa buto na yon, hindi na doon sa mismong buto, doon sa kalooban ng buto. Amen? In the same way, your faith may feel small right now, but small faith in a big God is powerful. Small faith in a big God is powerful. Ibigay mo ang maliit na pananampalataya mo sa malaking Diyos na meron tayo. Palakpakan niya natin ang Lord. Amen! Ibigay mo yung maliit na yan. Ibigay mo yung maliit na pananampalataya mo sa malaking Diyos na buhay, na may-ari ng lahat ng nakikita mo. Lahat ng yaman ng mundo, ang langit at ng lupa. Siya ang tatay natin. At walang magulang na hindi nagpapala sa mga anak na nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Magbigay tayo ng kaligayahan sa puso ng ating Ama sa Langit. Na kahit maliit, kapatid, basta binigay mo sa malaking Diyos, nagiging makapangyarihan. Nagiging makapangyarihan. Feeling mo ba ordinaryo ka lang? You feel like you're just an ordinary man or woman? Pakiramdam mo ba hindi ka nakikita? Unnoticed? Maybe unseen? But don't confuse hidden with useless. Don't confuse hidden with useless. Some of the most powerful things grow quietly. Some of the most powerful things grow quietly. Amen. Konti lang. Okay, konti ka lang ngayon. Dahan-dahan. Mahinahon. Unti-unti. Itong maliit na to, palaki ng palaki yan. Amen. Hindi mo na makita at ang makikita mo na lang ang kalakihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ang kalakihan ng Diyos sa buhay mo. Sometimes ganito yung tingin natin maliit na butas lang Lait-lait, di ba? Pero sa mata ng Diyos, di ba? Ang laki niyan. Kita mo na lahat. Kita mo na lahat. Di ba? Sa mata ng Diyos. Kaya nga sabi, in the eyes of faith. In the eyes of faith. Huwag mong tingnan sa mata mo Tingnan mo sa mata ng pananampalataya. Kasi kapag ginamit mo yung mata mo, yung paningin mo lang, maliit talaga. Talagang masakit talaga. Talagang problemado talaga. Maguguluhan ka talaga. Pero kapag tinignan mo sa mata ng pananampalataya, masasabi mo, kaya pala nangyari yun. Kaya pala nangyari yun. And you just trust God. Amen. You just trust God. Maintindihan din natin ang lahat. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas, maaaring hindi next week or next month.
But soon you will understand and you will realize, bakit nangyari? Bakit nangyari? Like a Chinese bamboo. Ano nangyari sa Chinese bamboo? Parang maliit, unti-unti, lumalaki siya. God grows what you surrender. God grows what you surrender. May nakita ko sa FB na isang video, isang reel na ito tayo. Tapos yung mga bigat, mga problema, lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, para yung isang kutsilyo, isang kutsilyo, knife, no? Na nakadikit sa atin. Tapos, parang, dahil hawak-hawak mo na yon, yung mga bigat na yon, di ba? Nasasaktan ka. And then, you are praying to God, Lord, alisin mo tong nararamdaman ko, alisin mo tong sakit, alisin mo to, ganyan. Pero hindi natin matanggal. At ayaw tanggalin ni Lord. Alam niyo kung bakit ayaw tanggalin ni Lord? Kasi kapag tinanggal niya, mas lalo ka masasaktan. Pak, di ba yung kutsilyo? Pag yan yung masakay mo, pak, mas lalo ka masasaktan. Diba? Mas lalo ka mahihirapan, mas lalo ka magdurugo. So, ang gusto ng Panginoon, i-let go mo muna bago niya kunin. I-let go mo muna. So, God grows what you surrender. Alam mo, out of that pain, out of that hurt, diba? Out of that miserable situation na meron ka, hindi agad kinukuha ni Lord. Bakit? Kasi nga mas masasaktan ka eh. So, ang una mong dapat gawin, let go. Surrender. And when you surrender, when you let go, kukunin ni Lord. And that pain, no, will teach you lessons. Will teach you something. And your faith, amen, will grow. Will grow and grow and grow. Yung pananampalataya mo sa Panginoon. Growth begins when you stop dismissing what God gave you. Because many people ignore small opportunities because they're waiting for something bigger. Sometimes hindi nila nakikita yung mga small opportunities, hinahayaan lang nila yon. Maliit lang yan eh. Kasi naghahanap sila ng malaki, hindi nila alam yung maliit pala na yon, yung pala yung malaking gagawin ng Lord sa kanila. Hindi nila nakikita yon. Bakit? Kasi naghihintay sila ng malaki agad. But what if your next season starts with what's already in your hands? Yun pala yung hawak mo na ngayon. Diyan pala magsisimulang palakihin ng Panginoon. Diyan sa maliit na meron ka ngayon. Amen? What if your next season starts with what's already in your hands? Nasa yun eh. Yang maliit na yan, palalakihin na lang ng Panginoon. Hindi mo na kailangan maghanap ng malalaking bagay agad. Diyan sa konting meron ka na ibibigay at isusurrender mo sa Lord, magbubunga 1,000 folds. God will bless you. Amen? Nalobat na yung ilaw ko. Kaya nag-block na siya. What you surrender to God, He can multiply. Amen? What you surrender to God, He can multiply. So tonight, mga kapatid, ilang mga paalala lamang sa atin pong lahat. Hindi mo kailangan maging sikat overnight. Hindi mo kailangan maging famous, di ba? Nung nagsimula ako dito, I only have 100 plus followers. 100 plus followers, mga kapatid. Pero kung paano ako magturo noon is the same kung paano ako magturo ngayon. Hindi mo kailangang malaman agad. Amen? Hindi mo kailangan agad ng sobrang taas na pananampalataya para magsimula. Diyan sa maliit na pananampalataya meron ka, magsimula ka na agad. Magsimula ka na ngayon.
We will not despise new beginnings or small beginnings, because the same God who created giant mountains also placed purpose inside tiny seeds. The same God who created giant mountains also placed purpose inside that tiny seeds. At maybe, ngayon pong gabing ito mga kapatid, God is asking you to stop waiting to feel big enough and simply start growing. Again, God is asking you to stop waiting to feel big enough and simply start growing. Sabihin mo nga dyan sa live comment, I will start to grow. I will start to grow. Ngayong gabi magsisimula. Amen. Ngayong gabi magsisimula ang paglago, ang pag-usbong. Amen. Ang paglalim ng ating mga ugat sa Panginoon. At ito ay magdudulot ng maraming mga bunga. Hindi sayang ang mga maliliit na isinusuko mo sa Panginoon. Hindi sayang, hindi nawawalan ng kabuluhan. You will start to grow and grow and grow and grow. Amen. Until such time na you've had enough na ikaw na yung susuko na, Lord, grabe na tong pagpapala mo. Ibuhos mo naman sa iba kasi sobra na, Lord. Sabi ni Pastora Shani kanina, nasusuka na siya sa mga pagpapala kasi sobrang dami na. You will start to grow. You will start to overflow. In the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Kaya maliliit na bagay na yan, mga kapatid. Huwag mong i-underestimate. Huwag mong iismulin yung mga bagay na maliliit na meron ka. Palakpakan natin sila. Are we blessed? The parable of the mustard seed. And tonight, I would like to share this napakagandang blessing ng Lord. Amen. Amen. So blessed. Okay. Are you still there? Okay. Hawakan nyo na yung mga silya nyo. Okay. So, before tayo mag-closing prayer, gusto ko lang pong mag-share sa inyo yung ginawa ng Lord sa akin kanina. So, thank you. Una sa lahat, I would like to thank yung mga community natin sa Singapore nung nandun ako at ngayon sa Malaysia. And of course, yung nung February sa Taiwan, yung community natin sa Taiwan, di ba? So, ngayon po, mga kapatid, okay, Ramon, i-upload ko mamaya. So, I'm so blessed. Okay, yung mga community natin dito sa Malaysia. So, Ate Rica, Ate Sabrina, nandiyan ka pa? Ate Rica, nandiyan ka pa? Yan, nanonood pa rin sila. Sila yung kasama ko kanina. At siya yung tumulong sa akin kahapon para makapag-book ng Grab, makuha yung maleta ko, ganyan. Amen. God bless you, Ars. Amen. So, kahapon, sabi niya, doon ako umattend sa kanila. Ayan, si Ate Rica. So, umattend ako kanina umaga. So, I attended their church. Okay? And sobrang welcoming ng mga kasama natin doon. Diba? So, welcome talaga. Naramdaman ko yung warm welcome talaga. Na parang feeling ko, it's like a family. Na-miss ko kasi ganun yung ambience namin sa church sa Pulong Buhangin before. Na sobrang pamilya, grabe yung pag-welcome, ganyan. So, naramdaman ko yun. Tapos, ang tinuturo ni Pastora Shani is all about missions. Okay? It's all about missions. So, ngayon, meron silang program, International Team Philippines, na nagte-train ng mga missionaries. At talagang sila, parang ini-immerse sila sa kung ano ba talaga yung mga ginagawa ng isang missionary. And that's what we are doing. That's what I'm doing for the past months. Na nandito ako, sabi ko sa inyo, I'm so lost.
walang nag-overlook sa akin, walang accountable sa akin. And I'm looking, may pinadala si Lord, si Kuya Bimboy, no? Na nagmi-mission siya sa mga bundok ganito. But this time, no? Not just here in the Philippines, not just there in the Philippines, but it's a global mission. So, meron silang mga pinapadala, like, nung nakaraan, nagpunta yung mga missionaries nila sa Thailand para magkaroon ng 9-day mission. And after nung mission trips na yon, basta parang may mga process siya, may mga gagawin ka, no? Part 1, Part 2, Part 3, hanggang makapunta ka doon sa bansa na kung saan ka tinatawag ng Panginoon. And marami na silang mga na-deploy na mga missionaries all around the globe. Ganon. So, eto na. So, nung after na nag-usap-usap kami, ganyan, grabe talaga. Alam niyo yun, itong ginagawa natin, itong mga nakaraang mga buwan, all about missions, pag-church plant, pagtulong, it all makes sense now. It all makes sense. Inihanda lang talaga ako ni Lord. Inihanda ni Lord itong community natin, no? Para dito pala, sabi ko, galing na meron palang ganon, na merong isang organization, isang group ng mga missionaries na ang heart ay makapagtanim sa iba't ibang mga bansa. Yeah. So, God is leading me, mga kapatid, na, di ba nag-chat ako sa mga mission partners na, sabi ko, kasi meron tayong mission fund na naipon na if ever ay ipang-aaral natin sa Bible School. But now, God is leading me dito sa missionary field na ito. Dito talaga sa pagmi-mission sa pag-abot sa... May nag-chat din sa akin noong nakaraan. Ewan ko kung nandito siya at nanonood ngayon. Sabi niya sa akin, Pastor, alam mo... Kasi nari-miss na daw kasi hindi tayo nakapag-devotion ng ilang mga araw. Na-miss ka na namin, ganito, ganyan. Sabi niya, alam mo, Pas, ituloy mo lang yung pagmi-mission. Kasi dito na nagsimula sabi niya sa akin, dito ka na nagsimula, ganyan. So pagpatuloy mo lang, gusto namin na susuportahan ka namin, magpunta ka sa iba-ibang mga ganito, ganyan. So yun yung message niya sa akin. Babasahin ko sa inyo. Basta, teka lang. Hindi ko kung mababasa ko sa inyo. And biglang, nakinig ng umaga doon sa teaching, biglang may ganon na, okay. Labi ko yung message niya. This one. Ito. Sabi niya, blessed day po, Pas. Sabi niya, nakakamiss na po ang araw-araw na daily devotion po natin. Sabi niya, ito ay Friday Friday siya nag-chat ng ganito. Tas Sunday na ngayon. Sabi niya, at marami na pong waiting at nag-aabang sa devotion and grounding session po. At may gusto po ako i-open about po ito sa plan niyo na mag-aral para sa Bible School. At ito po ay big help sa community. But for me, sabi niya, Pas, mas maganda po na ituloy niyo po yung pag-reach out sa mga mamamayan na may mga kailangan. Like to feed to those hungry, to spread the Bible, to teach po sa mga walang internet connection, na hindi po nakagamit ng social media at maturuan po sila kilalanin si Jesus. Ayun po, sa inyong nalalaman at ma-share nyo po sa amin. Sabi niya, kaso po, Pas, kapag nag-aral ka po at nag-work sa ibang country, baka po mawalan po kayo ng time and rest, pati health nyo mapabayaan. Kaya, Pas, need po kayo ng bansa natin. At marami pong mga OFW for sure ang willing to cooperate kung yun po ang mission na ibinigay sa inyo ni Lord, ang mag-reach out sa mga mostly needed. Like ginawa niyo po sa Cebu. God bless you po always and take care of your health and God be with you always. So ganun yung sabi niya sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, hello po ate, yan, bababa ko. Hindi naman po mawawala yung pag-mission po natin. Yan, ganyan. Hanggang sa ngayon, kaninang umaga, biglang doon ako nilid ng Lord na, okay, meron palang ganito na international team na sabi ko, we will mobile churches and the missionaries to plant in the nations of the world. Yeah, sino to? Hello, Raj Nathaniel. Yan, basta ganyan siya. Sabi niya, we will mobilize local churches
Yeah, si Pastor Mike pala to. Yeah, si Pastor Mike, nanonood siya. Yeah, sila yun. Sila yun. Sila yung part ng International Team Philippines. Ay, huwag niyo po siyang i-mute. Yeah, huwag niyo siyang i-mute. Yeah, siya yun. Sila Pastor Mike. So, sila yung nakausap ko kanina. And talagang may plano si Lord. Sabi ko nga, ito pala yun. Kaya pala ako dinala ng Lord dito sa Malaysia. So ngayon, mga kapatid, ay ang mangyayari ay basta magmo-mobilize sila ng mga missionaries na pupunta sa iba't ibang mga bansa all around the globe. No, all around the globe yan. Ayan, member din si Ate Hazel ng International Team Philippines. Praise God. Yun. Nalalapit ka talaga. Opo, talagang nilalapit talaga ako ni Lord without me knowing na yung pag-i-invite pala sa akin ni Ate Rica ay para ipakilala ko dito sa team na to. Kaya, praise God. I'm so blessed na, kaya sabi ko sa kanila, okay na, na-serve na yung purpose ng Lord kung ba't ako napunta dito sa kung ba't ako napunta dito sa Malaysia to meet Pastor Mike yan. Yes, sure, Pastor Mike. Yes. I would love to know more about what you are doing in your ministry. So, di ba, sabi ko sa inyo, there is something in my heart na parang talagang ang puso ko nandoon sa Europe, sa Norway, specifically. Tapos, posible siya na doon ka magtatanim mag-church plan. We never know. We just flow. Amen? We just flow. Nandiyan na yung mga supporters natin. Nandiyan yung mga mission partners. Salamat po sa inyo. Na kahit simpleng, ito lang ako simpleng nag-share lang sa TikTok, nagtiwala kayo sa akin Salamat po sa inyo. No? Let's talk about more about... Yeah. God bless you po. Sobra, thank you so much. May mga intercessors na tayo sa grupo. Meron tayong mga mission partners. Meron tayong mga leaders. Yes, may purpose si Lord. Amen. And right now, meron tayong mga tao sa iba't ibang bansa. Diba? Tapos dito pala, masosolidify sa Kuala Lumpur, sa Malaysia. Na lahat ng mga nangyari in the past, dito pala, okay Lord, ito pala yun. Diba? Ito pala yung ginagawa mo. Grabe pa, simpleng usapan lang natin yung mga month of Feb. Posible na. Totoo. Alam niyo po, mula nandito ako sa TikTok, sa GC, laki ng pinagbago. Praise God, Niles. Amen. And to many more, because our heart is for the lost. Amen. At araw-araw, may mga bagong dinadala si Lord dito. Amen. Kaway-kaway sa lahat ng mga bago. Shout out at welcome po sa inyo. Praise the Lord for this, talagang spirit-led and spirit-directed mga connections. Salamat dahil dinadala tayo ng Lord sa mga tamang tao. Kaya mga kapatid, announcement po ay magsisimulan na po ako doon. Pag-uusapan namin nila Pastor Mike. But right now, mga kapatid, ipag-pray niyo po ako. Dahil pagbalik ko po sa Pilipinas, bala ko na i-take yung first step. Amen. Totoo po, Ate Fel, yung first step. So isang one-day seminar lang yon, mga kapatid. Tapos right after that seminar, ay magkakaroon po ng mission trip dito ulit sa Malaysia. So parang sa July daw yon. Sa July, okay? Sa July siya, yung mission trip sa Malaysia. Ito po ay parang ilang days na magmi-mission ka talaga, i-immerse ka talaga sa mission. So tutulong kayo sa mga mahihirap, etc. Hindi ko alam. Basta it's a training daw, yung part na ito. At yun talaga yung ginagawa natin, di ba? Pagpunta natin sa Cebu, sa Davao, yun na yun So this time, parang God is just formalizing everything. God is just giving us the connections. So dito ulit sa Malaysia ng July. So isama niyo po yun sa prayers. Yeah? And after that, part 2, yung part 3 na dadaling ka na sa ibang bansa. I mean, hindi ko alam kung ano na yung process doon sa third part.
Pero doon sa July, it's a conference here in Kuala Lumpur. If God willing po, to all the mission partners. And if you want to become mission partners po, just let me know. Dahil doon po talaga doon talaga ang direksyon ng atin pong Panginoon. Pas, ikaw yung inspo ko, yung mag-aral ako ulit. God bless you, Miss Wenku. Amen. Amen. Sobra. Thank you, Lord. Yeah, July 15 to 22, sabi po ni Pastor Mike, sa Petaling Jaya, Malaysia. Yes. So, salamat. Kasi may mga mission partners na tayo na talagang tumutulong sa atin. Sabi ko naman sa inyo, yan, Global Tent Makers Conference and Access to. Yeah, yun yung atin na natin dito sa Malaysia on July. So, parang instead na na mag-aral kasi itong part na to, feeling ko talaga ito na yun eh. Ito na yung ginagawa natin eh. So, isama natin sa prayers, mga kapatid. Okay? And salamat sa lahat ng mga mission partners natin na parang kayo na rin tong gumagawa nito. Kayo na rin tong gumagawa nito. Hindi nyo alam yung mga support na binibigay nyo. Ano na rin eh. Alam yun, kung saan tayo makarating, you are all part of it, guys. You are all part of it. Amen. Hindi masasayang. Sa lahat ng mga kaluluwa na marireach natin, sa lahat ng mga tao na marireach natin, you are all part of it. You are all part of it, mga kapatid. So may mga tinawag, sabi ni Kuya Mike sa akin, may mga tinawag to mobilize, to advance the kingdom of God, pero may tinawag din na mag-support. No? May mga tinawag din na mag-support. Yes. Ito na yon, mga kapatid. Salamat. So please pray for me. May mga tinawag din to intercede. May mga tinawag na mga intercessors. So please guys, to all of you intercessors, supporters, please keep on praying. Amen. Kaya pala energetic of us today. Yes, totoo. Ito na yun. Ito na yung ginagawa natin. Ito na yung pinagpe-pray natin. Pino-formalize lang ni Lord. Talagang, ito na yun eh. We started it last year. And praise God for this connection here in Kuala Lumpur in Malaysia. And after that, boom. So thank you. Thank you. Amen. Tuloy-tuloy lang to. Kahit mag-mission tayo, online tayo eh. Hindi to mapuputol. Diba? Online to. So, yeah, kahit nasan tayo, tuloy-tuloy ang pag-preach sa digital world. Salamat po, Pastor Mike. Maraming salamat po for... Salamat. Basta, I cannot express my, my joy. Sobra. All for God's glory. Amen. So kahit saan ako dalhin, di ba, ng Lord? Paalam muna, Pilipinas. Salamat, mga kapatid. Thank you. Salamat. Whew. Yun lang, yun yung good news ko sa inyo. Kaya, sobrang magpapasalamat ako kay Ate Rica kasi in-invite niya ako. Nandiyan yung nanay ko nanonood, Edita Cruz 02. Yan. At yung nanay at tatay ko naman, sinuko na nila ako sa Lord eh. Kaya support naman sila palagi sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Talagang grabe, global mission is real, di ba? At alam ko, bubuksan pa ni Lord ang aking isipan. Ipapakita niya pa sa akin, hindi lang sa Pilipinas, kundi talagang pang buong mundo. Yung ganong mindset ba, yung ganong perspective na marami pa tayong i-reach na mga kaluluwa. Not just in the Philippines, but all over the world. Amen. Diba? All over the world. Are you blessed, guys, that you are part of this global mission? Diba? Are you happy? Are you blessed? Na, uy, kasama ko dito sa global mission ni Kuya Har. July 22. Opo, so titingnan muna natin, mga kapatid, yung sa anniversary natin. Of course, maghahandaan natin yun, itutuloy pa rin natin yan. So right after ng, grabe, on fire ako yan kung galing ako sa conference, di ba? Galing ako ng conference niya. On fire talaga. Pagbalik ko dito, anniversary. Boom, go. Diba? Salamat. So, I need more intercessors. Amen. The community need intercessors and supporters. No? Kung diyan kayo tinatawag ng Lord, go for it. Go for it.
Amen. So sa lahat naman nasa Pinas, see you sa July 25, guys. Amen. Praise God. All for the glory of God and all for the love of God. Amen. Naiiyak ako, Pas. Pinapanood kita, pa. So happy for you. Isang sa dahilan ng God bless you, Maria Padilla. Grabe. Teka na. Alam niyo kung ano? My heart is so full. My heart is so full talaga. Grabe. Sobrang galing ng Lord. Sobra talaga. Ito na yun eh. Di ba ito na yung pinapanalangin natin? Siguro kung matagal na kayo nanonood, alam nyo talaga to. Diba? Amen. Alam nyo talaga lahat ng nangyayari sa buhay kong to. Alam na alam nyo yan. Ito yun eh. Ito yun. Yeah. Sobrang amazing talaga ng Lord. Like, we cannot comprehend Him, no? Yung ways niya talaga are higher than our ways. Yung thought niya talaga higher than our thoughts. At ako sobrang blessed ako kasi tingnan niyo yung mga sobrang blessed din ako sa mga tao na nandito. Lalo ito mga nasa Malaysia, ramdam ko yung pagmamahal talaga nila. Thank you Lord. Sobra, salamat. Hindi nila ako hinahayaan. Kaya kahit magpunta ako sa iba-ibang bansa, may mga pamilya, tingnan niyo pinabaunan pa na nila ako nito. Oh. Pinabaunan pa nila ako ng ganyan. Pinakain nila. Parang, alam mo yun, parang, thank you, Lord. Ganun level. Sorry pero, hindi ko lang ma-express na, pero sobrang saya ko kasi Sobrang saya ko talaga. Totoong nang mangyayari to. Totoong nang mangyayari. So, say hello na talaga ito na talaga yung world of mission. Ihahanda na tayo ng Lord. Yun. Ito na yun talaga. Ito na yung totoo. Parang inihanda ako ni Lord. Inihanda ako ni Lord talaga. Tapos, kasi nung nagsisimula ako, hindi ko alam na, alam mo yun, parang nangangapa lang ako. Di ba, alam niyo yun eh. Alam niyo yun. Sabi ko sa inyo. So, thank you so much. Bago ka mag-Singapore. O sige po, kuya, i-access mo na ako para mag-access ko na. Sige, go, kuya. Amen. If it is real, amen, they will be done. And God is really, kumikilos kasi siya talaga. Amen. Sige po. Totoo, God aligns divine helpers connection. Yes! Declaration natin yan ngayong May, di ba? Pinost ko yan sa FB. Ate Mary Rose. Yes! Totoo! Tingnan nyo Tingnan nyo to. Wow! Kinikilabutan ako. Tingnan nyo Pinost ko ng May 1. May 1. Tingnan nyo. Anong sabi dyan? This month of May, God aligns divine helpers, connections, and opportunities for your next level. Ito naman na yun. Ito yun, di ba sabi ko, parang tumatak sa akin tong ngayong month of May. Parang tumatak sa akin tong declaration, nung crossover. Nung crossover to. Tapos biglang ito na. Grabe. Di ako makakatulog siguro agad. Grabe, thank you Lord. Sobra. Mag-crossover ulit tayo sa May 30, May 31. The more na nile-level up tayo ni Lord, the more na, Lord, go. Gamitin mo ako, ganyan. Thank you, Lord. God bless all of us. Sana yung joy na nararamdaman ko ngayon, nahahawa kayo lahat at sumasaya kayo at alam niyo, nararamdaman niyo yung kakaibang kilig, di ba? Parang nababaliw ka na dahil sa sobrang ginagawa ng Lord sa buhay mo. Yung ganong klaseng kasiyahan.
Na talagang yung glory na paparating cannot compare, di ba? Anong verse nga yun? Basahin ko yun. Ganda. Hi. Amen. Romans 8:18 ba yun? Romans 8:18. Oo, Romans 8:18. For I consider that our present sufferings cannot be compared to the coming glory that will be revealed to us. Yeah, Romans 8:18. Grabe. Thank you, Lord. Alam nyo, napakadami ko ring mga mga pagkukulang. Yeah, I'm not perfect. I'm not a perfect leader. I'm not a perfect Christian. I'm a work in progress. I do believe that, no? But I trust God even more sa ganong sitwasyon ng buhay ko. No, I trust God. Mas nagtitiwala ako sa Kanya na talagang, Lord, hindi ako to. Kasi kung ako to, so parang, Lord, napakahina ako, wala akong kwenta, ganong level. Parang, Lord, ang dami ko mga pagkukulang sa'yo. So, it's not me, Lord. It's not me. Talagang, ikaw yung kumikilos. Ikaw talaga yung kumikilos sa buhay ko na ito. Kasi, tingnan nyo to, makapunta ko sa ibang bansa na wala akong ginagastos. Blessing ng Lord, biyaya ng Lord. Yung makakuha ng ganito mga koneksyon, blessing ng Lord. Kahanga-hanga. Sobrang kahanga-hanga si Lord. So yun, mas matutulog ako siguro na nakangiti, na nakatingin dito sa labas na to. Tignan nyo kung gaano kaganda. Ayan, titingin ka lang dyan. Tapos makikita mo na napakaganda ng paligid. Diba? Overlooking. Diba? Sinong hindi mamamangha? Sino ang hindi matutulala? Ang Diyos natin ay kahanga-hanga. Diba? Ang Diyos natin ay wala akong masabi. After all na lahat ng mga nangyari sa akin, ito pala yun. Darang ganon. Ito pala yun. But I believe there's more, no? Marami pa ang pagdadaanan. Marami pa ituturo sa akin si Lord. And thank you for being part of my journey. Salamat po. Wow, Ate Hazel! Yung trabaho sa Makati Bus sa international team. Yeah, amen. Yeah, as answered prayer kami for you. Salamat. Answered prayer din kayo sa akin. Salamat. So, may magagawa ka. Ikaw, may magagawa ka. Ikaw na nanonood ngayon. So, you can be part of our community as one of our leaders. You can be part of our community as our intercessor. You can be part of our community as our supporter. Just let me know kung saan ka mas magagamit ng Lord. Okay? So, we need people. You and me. Lahat tayo. May magagawa ka. Hindi ka nandito para manood lang. Hindi ka nandito para maging viewer lang. Okay? Lahat tayo, may mission tayo. At yun ay maipakilala si Jesus sa buong mundo. Amen. Amen. So maipakilala si Jesus sa buong mundo. Hindi lang dito sa Pilipinas. Of course, this is our country. Yan, dyan sa Pinas. At kailangan natin ng maraming mga tao. And I believe that Philippines is a missionary sending country. Amen. Maraming mga missionary magmumula sa atin na gagamitin ng Lord para ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. So yun mga kapatid, maraming salamat. Thank you for joining us. It's already mag-11 na pala. Grabe yung kaligayahan ng puso ko. Amen. Yes, Ate Aida. Sabi ni Jay, napapanood lang kita, 100 viewers dati pero nandiyan ka na sa Singapore. Amen. Totoo. Ngayon nasa Kuala Lumpur ako sa Malaysia ngayon. Diba? Sino mag-aakala na yung dating kurtina lang yung nasa likod? Diba? Kurtina lang yun, no? Ngayon, hotel na ang nakikita nyo. Opo, nag-dinner na ako. Salamat sa pagpapakain po ng mga kasamahan natin dito sa Malaysia. Thank you so much, my heart-to-heart family in Malaysia. And see you sa Sunday heart-to-heart community in Singapore.
Yeah, excited to meet you all there po, sa mga taga Singapore. Thank you, thank you. Ako ang dapat magpasalamat. Talaga, hindi ko to magagawa ng ako lang. Talagang inihanda na ni Lord lahat bago pa to mangyari. Nilatag niya na eh. Nilatag niya na. Talagang, God is good. Nilatag ng Lord. Sa pagbalik mo na lang pa, short comment na tayo. Opo, so sa July, no, praying na makasama ako dyan sa Access to na yan dito sa Malaysia. No, babalik tayo sa Malaysia. Okay? For that, ilang araw ng pagmimisyon. So guys, thank you. Thank you. Amazing. Amazing. Amazing talaga si Lord. Okay, God bless you, Niles. God bless you. Okay, so pray muna tayo before we end. Can we just give God the best clap offering of praise? Thank you, Lord. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Praise God. God deserve. Amen. The highest praise. The highest glory. Amen. Praise God. Talagang sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri. We will never get tired of saying that. To God be all the glory. To God be all the glory, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Thank you for reminding us tonight that small does not mean worthless. It is not insignificant, Lord. No. Meron po kaming value. Mahalaga po kami, Panginoon. Mahalaga kami sa iyo. Ito maliit na meron po kami. Gamitin mo para sa pinakamataas na karangalan ng iyong pangalan. Maybe all we have right now is that small desire or simple prayer. But God, I know that you honor this prayer, oh God. You honor this desire, Lord. Una po sa lahat, humingi kami ng tawad sa mga panahon na parang ang liit ng tingin namin sa mga sarili namin. Nakala namin right after those heartbreaking moments ng buhay namin, parang wala na kami magagawa, na parang worthless na kami, useless na kami. Akala namin wala na kaming maraharating at mapatutunguhan pa. Pero Lord, thank you for saving us. Thank you, Lord, for teaching us to trust your process. Na kahit parang ang bagal ng progress, Lord, salamat dahil nandun ka. At kahit mabagal, basta nandun ka, Lord, okay lang. Basta huwag mo kaming iiwanan, basta huwag mo kaming bibitawan, and help us to remain faithful to you, O God. Help us to remain faithful. Salamat po for your reminder tonight that you can use even the smallest that we have, Lord, to create something powerful. So Lord, I pray, ang mga maliliit na buto, ang maliliit na binhi, ang maliliit na pananampalataya, ito ay uusbong. Amen. Ito ay lalago sa pangalan ni Jesus. Magkakaroon po kami ng tamang pundasyon, ng malalim na ugat. And right after that, Lord God, we will become fruitful, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Makaka-impluwensya po kami ng maraming mga tao. The harvest, Panginoon, napakadami po ng mga tao. But the laborers are few. Napakakonti po ng mga workers, Lord. Pero Lord, gamitin mo po kaming lahat. May magagawa po ang maliit na meron kami. We can become part, Panginoon, hallelujah, na makapag-mission, makapag-mobilize, makapag-advance ng kingdom mo, or pwede mo kaming gamitin as intercessor, as someone who prays for the missionaries, as someone who prays for the church, for the lost souls. And you can even use us, our resources, Panginoon, to support the missions, O God. To support the missions dahil parang nandun na rin po kami kapag nagbigay po kami, Panginoon. Give us the right heart, Lord. Give us the right heart. This is all for your glory. Wala pong sa amin dito, walang kami dito, Panginoon. Walang ibang sikat dito kundi ikaw lang. Kundi ikaw lang. Maraming salamat. Thank you so much for tonight. Thank you, Lord, for your love, for your presence.
Matutulog po kami ngayon na dala-dala namin ang kaligayahan. At gigising kami bukas ng may bagong pag-asa. Sa buong linggong darating, Panginoon, pinagkakatiwalaan na po namin sa iyo ang lahat. Maghari ka ngayon at magpakailanman. I-bless mo lahat ng pamilyang nandito, pagalingin ang mga tao may sakit at karamdaman, gumawa ka ng himala sa kanilang mga buhay, pagpalain ng mga nagkukulang, Panginoon, paghilumin ng mga nasasaktan, bigyan ng kapayapaan ng mga natatakot, may anxiety, may stress, may depression, Lord, in the name of Jesus. New hope, new heart, new spirit. We declare, Panginoon, sa mga small beginnings, we will not despise small beginnings because in the small beginnings, Lord God, you are creating something powerful. Salamat, dakilang Diyos, pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang bawat isa, ang aming mga buhay, ang lahat-lahat sa amin. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, pagsamba, at pasasalamat. To God be the glory. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree, Amen, Amen, and Amen.